Paano po ba nag-start ang Click Launch? Okay, so nagsimula po ito nung pandemic actually. Pandemic baby po kami. Kasi nung panahong yon so wala sa labas. And nagkakilala kami. Tatlo po kasi kami magbe-business partners dito. Nagkakilala kami sa online, sa isang class, a marketing class. And then, parang nung nagkita-kita after pandemic, nag-open na, nagkita-kita kami, parang we wanted to have a photo, kasi mga entrepreneurs kami, women entrepreneurs. So, mag-picture. So, naghahanap kami ng photo studio. So, sabi namin, paano kaya to? Gusto ko kasi yung ano lang, yung simple lang, ganyan. Tsaka, syempre, budget, kasi nagsisimula pa lang, ganyan. Tapos, sabi namin, I tried one. Sabi ko, self-shoot siya, so ikaw ang magkiklik. Tapos, punta kami, namin, ganyan-ganyan. Tapos, naulit-ulit yun. Isa namang studio na walang laman, tapos may dala kaming camera kasi yung asawa ng partner ko, photographer. So, punta ulit kami. Tapos sabi namin, nakakadalawa na tayo dito. Bakit hindi natin i-open or mag-open tayo ng atin ng sarili? Opo. So, parang yun. And it's always it's a business of making people smile. So, sabi ko, nothing could go wrong with it. Sabi ko ganyan. And since, yun nga, nakahiligan namin, so sige, put up tayo. And then, nakakita kami ng magandang place sa Antipolo. So, yun. So, sinimula namin siya as a self-shoot studio para sa mga mahiyain, gano'n. Alam mo, nang may cameraman. Yes. Alam mo, Joanna, parang mas ano yan, di ba sa mga Korean, mahilig sila sa mga ganyan. Tsaka sa Japan, di ba? Gusto ko yung ganyan. Tagal ko nang hinihila yung partner ko ngayon talaga. Medyo malayo kasi kung tutusin. Ito nga, Antipolo, taga Marikina, taga Manila. So, kung marami silang branch. Yes, pero you know what po, nagkaroon kami ng client from Caloocan pa. Dahil talaga. Malayo nga. May nag-refer ba? Hindi po, nakita lang nila kami sa Facebook. And then they found us sa Facebook. Tapos tinanong kung magkano, hanggang anong oras. Kasi malayo pa yung pagkagalingan. Pero eventually they came and they took a picture. Barkada pa nga po silang umakyat. Pero yung ganito po, may restriction po ba sa bilang? Kasi baka mamaya hindi na. Opo. So, nung una, nag-start kami up to 10 packs lang. Yan po, iyang dyan sa nakikita ninyo. Ito. Opo. Pero eventually, since po ang studio talaga namin ng area is 50 square. So, sabi namin, tanggalin na nga natin tong area ng parang storage natin. And then we converted it to a bigger one. So, ngayon po kasya hanggang 20 packs sa amin. Hanggang 20 packs. Ano na yun na, at least isang meron kang negosyo, di ba? Yung mga staff mo, di ba? Kasyang-kasya na. Okay, yung mga private schools, yung mga kindergarten, so mga tig-16 ano yan, lang. Parang mga class picture. Kaso nadayo no? Actually po, generations yung tawag namin naman sa version ng mga families na pumupunta. Yung mga nagre-reunion. Yes, pwede. Ano nga po nung tawag dito, nung election, so nagsiuwian, mga family members. So they took advantage of the time na magkakasama sila sa bahay kasi bumoto, ganyan. So punta sila sa studio, 20 packs. May So nag-aayos. ang daming nung time ng election, maraming, kumbaga pila-pila pa. Hindi naman po gaano. Schedule. Naka-schedule kasi kami. Kailangan naka-book in advance. May mga nag-aayos po ba? Kasi may mga gustong naka-makeup sila. Yes. Actually po, isa rin po yun sa added services na namin. Nung nakita namin yung mga tao nagtatanong, meron po ba kayong hair and makeup dyan? Ganyan. Opo, we have. So talagang kami din, since medyo mahilig naman kami mag-makeup ng partners ko, we started na kami yung nag-makeup. Until we hired a staff na marunong din na nag-hair and makeup din talaga. So ilan yung staff na hinahire niyo? Sa ngayon po, we have one na regular and then we also have one na part-time. So student po kasi. So, pwedeng on-call kung halimbawa talagang marami. Yes, apa. Pero usually kaya naman po namin ng kasi nasa loob lang ng studio except when we go outside. Pinakamahalagang payo po na pwede nating maibigay sa mga gusto ring magtagumpay sa negosyo. Ayan. So ito po isa sa mga nasa puso ko din, yung pag-share ng opportunity din sa mga tao na especially hindi nyo linya. Huwag nyo po sabihin hindi nyo linya kasi nga po ako nurse. Wala pong alam sa pagnenegosyo. Pero kailangan nyo lang po ng tapang at kumbaga consistency din sa pagpaplano or sa naisip nyong negosyo. No? Kasi hindi naman po one day or 1 month lang ang itatakbo ng isang negosyo. Kailangan nyo ng pagiging consistent at pagkakaroon ng matatag na loob sa pagpapatakbo ng inyong negosyo. Kahit hindi nyo ito linya. Oh, Pinoy, ito na ang ating panahon.